Good day mga ka-idol. Marami ang nagtatanong, ang Det5 member na si Arwin Santos at Alex Cabagnot ay free agent na ngayon. Malaki ba ang posibilidad na magbabalik ito sa SMB? Dahil ang dalawang nasabing player po pwede pa naman makapaglaro. Ang mga edad neto ay 40 pataas na. Ang nasabing player na si Arwin Santos ay naglalaro ngayon para sa Pampanga Dragons sa MPBL. Matapos nga hindi na ito pumirma ng contract extension para sa Northport Batanguer. Matatandaan, nakuha ng Northport Batanguer via trade si Arwin Santos kapalit ni Vic Manuel at simula noon ay lumamya na nga ang karera ni Arwin Santos nang mawala ito sa SMB. Ilang taon din na malagi si Arwin Santos sa SMB at ilang kampyonato ang kanilang nakuha sa ilalim ng Det5 members sa pangunguna nga ni Junmar Fajardo. At isang malaking posibilidad na bago pa magretiro si Arwin Santos at Alex Cabagnot na kung saan pinakawala na nga sila ng SMB ay malaki ang posibilidad na magbalik SMB ito at ito pa rin ang matagal ng hiling nila na magbalik sa SMB, lalong-lalo na si Alex Cabagnot na kung saan pinakawala na rin ng Terra Permagip at ngayon ay isang free agent na. Ayon nga mismo sa kanyang agent na si Danny Espiritu, si Alex Cabagnot ay marami ang nag-i-inquire para sa kanyang serbisyo. Pero kung sakali isa ang SMB sa mga interesadong team na gustong kumuha kay Alex Cabagnot, bakit hindi ang SMB ang kanyang pipiliin bago pa siya magretiro? At malaki ang posibilidad na magbalik ang Det5 member na dalawang member na nawala sa SMB at buuin muli ang Det5 sa pangunguna ni Junmar Fajardo ngayong paparating na Commissioner's Cup. Malaki ang tsansa at malaki ang magtutulong ni Arwin Santos at Alex Cabagnot kung sakali mang ibabalik ito ng management ng SMB at ni Boss Al Francis Chua para muling makabalik at makatapak sa finals ang SMB. Simula nang mawala sina Alex Cabagnot at Arwin Santos sa SMB ay bihira na lang ito makapasok sa finals or sa playoffs dahil na rin sa pagkawala ni Coach Leo Austria. Kaya naman nangangamote ngayon ang SMB at hopefully ikonsidera nilang maibalik si Arwin Santos at Alex Cabagnot dahil malaki pa rin ang maiaambag at maitutulong nito para sa kapunan ng SMB. Samantala, matapos nga ang deliberation ng management ng Barangay Ginebra, kinakailangan talaga nila bago pa man maglabas ang FIBA ng sanction para kay Justin Brownlee, kinakailangan na maghanap ng Barangay Ginebra ng posibleng replacement import para kay Justin Brownlee. At isa nga sa mga kinukonsidera ng management at coaching staff ng Barangay Ginebra ang dating NBA player na naglaro sa Golden State Warriors na si Jordan Bill. Si Jordan Bill ay naglalaro ngayon sa China at malaki ang posibilidad pagkatapos or pwede rin buyout ito ng Ginebra ang kanyang kontrata at maglaro na para sa Barangay Ginebra San Miguel. Kinakailangan pa rin ng Barangay Ginebra San Miguel ng isang masasabi nating legitimate import na kung saan pwede nilang sandalan pagdating sa crunch time. At isa nga ito sa mga posibleng sandalan ng Barangay Ginebra San Miguel, si Jordan Bell. Oo, nandyan na si Jemerick or si Maverick Ahanisi sa Barangay Ginebra San Miguel. At nandyan na rin si Stanley Pringle, si Jamie Malonzo at Christian Stan Hardinger. Pero pagdating ng crunch time, kahit nandyan pa si Scottie Thompson, kinakailangan pa rin ng SMB ng isang legitimate scorer na import. At ito ang may ibibigay
ni Jordan Bell. At take note ha, hindi lang scoring ang maibibigay nito. Magbibigay ito ng bagong dimension sa Barangay Ginebra San Miguel. Nakakatakutan ng ibang mga kupunan dahil isa nga itong legitimate NBA player at champion pedigree nang dahil nga ito nanggaling ito sa Warriors. Kaya naman hindi tayo magugulat kung sakali man na anytime ay maglaro para sa Barangay Ginebra San Miguel si Jordan Bell, at malaking posibilidad kung maganda ang ipapakita ay mananatili na ito sa Barangay Ginebra San Miguel. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Kagawad at sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Jan David Golapa, Ronald Bersobedad, Anthony Laquialon, Michael Rosalado, Telemart Pangilinan ng Cebu City, at si Mr. Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta.